Bakit hindi na nagbabiyahe sa ibang bansa si Pangulong Bongbong Marcos? At bakit abala si Pangulong Bongbong Marcos sa paglilibot sa ating bansa? Yan ang ating pag-uusapan at tatalakayin sa videong ito. Pero bago ang lahat, mga kapolitika, ay huwag kalimutan kayo ay mag-like at mag-subscribe muna dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan. Ang tatalakayin at ating pag-uusapan sa videong ito, mga kapolitika, ay itong hindi na pagbabiyahe at pag-travel ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang bansa. Kung inyong matatandaan, noong mga nakaraang taon, noong unang taon ng kanyang panunungkulan is madalas na pupunta sa ibang lugar o ibang bansa itong ating mahal na Pangulo. And in fact, nung first quarter nga nitong taon 2024 is 3 beses siya pumunta sa ibang bansa sa isang buwan, mga kapolitika. Yung February is pumunta siya sa Australia ng 2 beses at pumunta rin siya sa Europe. So iba-ibang mga bansa yung pinuntahan ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan pupunta siya sa Amerika, doon sa ibang bansa sa Europe. Okay, so meron pong nagtataka lang ako kung bakit natin ito pinag-uusapan, kasi nakapagtataka na bakit ngayon is tila hindi na nagbabiyahe itong si Pangulong Bongbong Marcos. And noong nakaraang linggo is pumunta nga siya ng Mindanao, yung napag-usapan natin doon sa ating previous video, kung bakit napasugod siya ng bigla doon sa Mindanao. Ito po ay dahil sa mga ugong-ugong umano ng destabilisasyon. At itong kahapon lang is pumunta ito sa Dumaguete para mamahagi ng lupa, ng titulo ng lupa, mga kapolitika. Okay? So itong pagbabiyahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa iba't ibang panig ng bansa, sa tingin ko dito, mga kapolitika, ito ay maagang pangangampanya na. Okay, kasi itong sunod na taon nga, 'di ba, election na 2025, at ang sinasabi natin lagi dito is merong kulay. Okay, bakit natin ito sinasabi? Kasi itong mga pagtulong niya diyan kasi doon sa speech niya sa Cagayan de Oro City, ang sinasabi niya doon is pwede naman daw na meron siyang utusan na kalihim niya or yung secretary niya dito sa DSWD, yung mamahagi ng mga tulong. Pero ang gusto daw ni Bongbong Marcos is siya mismo gusto niyang makasalamuha yung mga tao. Okay, kasi naalala ko dati, mga kapolitika, kay former President Rodrigo Roa Duterte, ang ginagawa niya lang is nag-uutos siya ng mga tao kung saan sila yung mamigay ng tulong. Okay, nakikita ko itong imahe ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Leni Robredo dati, na kung saan kung may sakuna, talagang nauuna pa siya sa mahal na Pangulo at sa mga kalihim ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nauna pa itong si Leni Robredo at nagdadala ng mga media. Okay, ito yung nakikita ko dito kay Pangulong Bongbong Marcos, kasi nga mag-election next year, and kailangan na itong kanyang mga manok is kailangang manalo. Okay, at isa din sa mga reason bakit natin ito pinag-uusapan, kasi para na rin ito ma-educate yung mga tao, mga kapolitika, na ito yung klase ng mga traditional na mga politiko. Hindi naman natin sinasabi na masama itong ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, pero ayaw lang natin na mahaluan talaga ng politika itong kanyang ginagawa, kasi yung napag-usapan natin doon sa ating previous video is nag-merge na at nag-unite na itong partido ni Pangulong Bongbong Marcos at itong kay Tito Sotto at itong kay Romualdez din. Okay, at bakit natin sinasabi na nahaluan ito ng politika? Kasi doon sa mga gatherings ni Pangulong Bongbong Marcos, especially dito sa mga pamamahagi ng mga biktima umano ng El Nino, okay, is kasama niya itong si Romualdez. Okay, so ano ang ibig sabihin nun? Narrative na po yan, na kung saan is gusto ni Pangulong Bongbong Marcos na makita itong kanyang pinsan na matulungin at mabait at pakisama sa mamamayang Pilipino sa masa. So yun po ang niyan, ang messaging. May messaging po yan, mga kapolitika. At itong pakikianib ni Pangulong Bongbong Marcos or ni Tito Sotto dito sa Bagong Pilipinas ni Pangulong Bongbong Marcos, okay, at ang sabi ni Bongbong Marcos is open naman do sila at bukas sila dito sa partido ni Inday Sara at ni former President Rodrigo Roa Duterte, pero alanganin dito sila VP Sara, kasi alam naman natin yung history ng unit team. Alam naman natin yung nangyari sa unit team, mga kapolitika. So isa po yan sa
hindi talaga mangyayari dito sa gusto ni Bongbong Marcos na magkaisa uli dito kay VP Sara, kasi alam naman natin yung gamitan sa politika, yung sinasabi nga yan, 'di ba? Ang politics daw is a game of addition. Okay, so alam nila yung laro sa politika. At ito namang pag-usapan rin natin itong sinasabi ni Larry Gadon, kasi merong sinabi si Larry Gadon, mga kapolitika, na kung saan is ito daw ang kahirapan is haka lang. Akaka lang kasi itong si Larry Gadon, 'di ba, inappoint siya doon na diyan na na anti-poverty alleviation ba 'yun? Yung pagtulong sa mga mahirap, at itong mga programa niya na para umano sa mga bata na ma-decrease yung malnourished na mga bata sa Pilipinas. So ito yung sinasabi niya, kasi bakit niya sinasabing haka-haka lang daw or paninira lang yung kahirapan sa Pilipinas. Ang sinasabi niya, kung pumunta daw siya sa mga sa mga kalsada, napupuno daw yung mga kalsada ng mga sasakyan. So sobrang traffic daw. Ibig sabihin po daw noon is marami daw ang may capacity, marami daw ang able na bumili ng mga sasakyan. So yung purchasing power daw is malakas daw. Yun ang sinasabi ni Larry Gadon. At ang sinasabi niya pa nga dito is yung pumunta daw siya sa mga sa mga beer, sinasabi niya pa is puno daw yung mga tao doon, yung mga tricycle driver daw is andon, at pati daw sa mga mall, kung pumunta daw siya sa mga mall is punuan daw. Ibig sabihin daw noon, malakas daw yung marami daw pambili yung mga Pinoy. Yun po ang ibig niyang sabihin doon. At kung pumunta daw siya sa mga fast food, even sa mga probinsya, is puno daw ng mga tao yung mga fast food. So ito yung kanyang sinasabi dito, mga kapolitika. So ano ang ating opinion dito? Ano ang ating masasabi dito sa sinabi ni Larry Gadon? Unang-una, Mr. Larry Gadon, yung marami na tayong mga kakilala na kung saan is nag-abroad na po. Bakit sila nag-abroad? Dahil sa kahirapan dito sa ating bansa. So ito kasing sinasabi ni Larry Gadon is yan, selective na situation lang. Hindi niya tinitingnan yung mga nag-abroad at bakit yung mga tao is may pambili ng mga may pambili dito sa, for example na lang, sa mga mall, sa mga fast food. May mga pambili kasi karamihan sa mga Pinoy ngayon is nag-abroad na, kasi nga walang maasahan dito sa ating bansa. So yun po ang number one na reason dyan, Mr. Larry Gadon, kung bakit may mga tao sa mall. At pangalawa is mainit sa labas, kaya doon sila tumatambay sa loob ng mall, kasi malamig doon sa mall. So yun ang isa din sa mga reason bakit nandun yung mga tao. Hindi naman ibig sabihin na nasa mall is may bibilhin na, hindi po ganun. Okay, so mali itong sinasabi ni Larry Gadon na kung saan is nasa mall daw yung mga tao para bumili. In fact, marami na ngayon ang tumatangkilik sa online na mga online purchases. So paano mo masasabi ngayon na nakuha mo ba yung information or yung data ng mall kung tumaas ba yung kanilang kita? Marami nga ngayon ang nagsasabi na matumal daw ang kita. Paano mo man nasabi na lumakas yung purchasing power ng mga Pilipino? So itong sinasabi ni Larry Gadon, mga kapolitika, is baka siya lang ang nagsasabi ng haka-haka na itong sinasabi daw ng mga tao kay Bongbong Marcos is paninira lang. Iba kasi yung term na paninira sa katotohanan. Yun po ang realidad doon. At balik tayo dito kay Bongbong Marcos, itong ginagawa niya na pagpupunta sa ibang mga lugar, at dapat is maging na rin, ang tingin ko rin dito is sinasakyan lang din ng mga Pinoy. Of course, blessing din yan sa kanila na magkaroon sila ng mga lupa, at itong mga tulong ng DSWD na inaabot ni Pangulong Bongbong Marcos na personal mismo, kasi gusto niyang makasalamuha itong mga tao. Tinatanggap yan, pero at the end of the day, especially sa election, is katulad din yan ni Leni Robredo, na kung saan is bumaliktad yung mga tao sa kanya. So ito din yung possibility na mangyayari dito kay Bongbong Marcos, mga kapolitika. Okay? So yun lamang ating masabi at pag-usapan dito sa isyong ito, mga kapolitika. Kayo, ano ang yung masabi dito sa pag-ikot-ikot ni Pangulong Bongbong Marcos? Ito ba ay maagang pangangampanya para sa susunod na taon? Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe kayo dito sa ating YouTube channel para kayo ay updated sa issue ng bansa at issue ng lipunan.